Good morning! Good morning po! Ayan. Iniisip namin kung anong tono. Ang mga choir namin. Dalawa sa misis ng mga choir at Dalawa naman. bagay. Yes. So, good morning po. Welcome back sa ating Madami sa... Isa na ba? Via Crucis Moment coverage. Pang day 8 na natin ito sa ating Via Crucis. Wala pa naman si Sis Lucia magpe-prepare. Wait lang po, wala pang magli-lead, wala pa si Sis Lu. So yun, naputo lang ating intro. Ito ang ating day 8 sa ating Via Crucis coverage dito sa Governor Hills. Today ay sa phase 8 na tayo. Ay, no. Phase 6 na tayo. Phase 5 and 6, 7. Ayan. Andito tayo ngayon sa main road ng phase 7. So may tatlo dito na isama natin kasi naiwan sila nung last na nasa phase 7 tayo. And i-capture din natin lahat tayo sa main road lang ngayon. So, abangan nyo po at panoorin nyo yung mga susunod na video itong aking coverage. Naging coverage na ako, no? So, yun lang po ay kailangan lang natin i-save ang ating mga memories sa ating Via Crucis hanggang sa matapos. Napakasaya nitong ating moment. Andito kami ngayon sa first station. Ayan yung gate ng phase 6, 7, and nagpa-practice pa kasi inaantay pa yung magli-lead at yung ibang mga choir. So, yun lang po at God bless at stay tuned sa aking video. Bye-bye and don't forget to like and subscribe my YouTube channel para updated ka sa mga next video na i-upload ko. Bye! Di pa ako tapos. Stay tuned! Okay na? Sige na po, start na tayo. Ang bungad na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Sa Santo. ngalan ng Ama ng Espiritu Santo. Amen. Ginawa at gugulin ang aming buhay para sa aming kapwa, ayon sa iyong halimbawa. Sa gayon, kami ay maaaring makibahagi, hindi lamang sa iyong paghihirap, kundi maging sa iyo ring muling pagkabuhay. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Unang stasyon, ang huling hapunan. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Ang katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinuwakan niya ang kalis at sinabi, ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kailangan natin kumain upang mabuhay. Marami sa atin ang nakaranas ng gutom dahil sa kakulangan ng mga kain. Samantalang marami ang nananagana na hindi nagbabahagi at walang pakialam sa kapwa. Marami din naman ang naghihirap at Diyos lamang ang tanging inaasahan. Aming Jesus, maging huwarang kanawa. Ayan, tapos na ang ating first station. Punta na tayo sa ating second station. So medyo konti kami ngayon. Ayan, pero dadami din to mamaya. Ayan, ito kami sa main road. Ito na ang second station. Dumadami na kami. Ayun na, si Sis Joy. Dumami na.
namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga na krus at muling pagkabuhay, niligtas mo ang sandaigdigan. Ng mga olibo at sumama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo ng hindi manaig ng puso. Lumayo siya sa kanila nang may pukol ng bato, saka lumuhod at nanalangin. Ama, wika niya, kung maaari ilayo mo sa akin ang kalis na ito. Gayunmay, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Tigib ng hapis, siya'y nananalangin ng lalong taimtim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis sa pagkapanalangin at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa tindi ng dalamhan. Salamat sa Diyos. Punta na kami sa aming third station of the cross. Hello. Si Jesus sa harapan ng Sanhedrin. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo. Sa muling pagkabuhay, Ligtas mo ang sandaigdigan. Kita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat at makikita ninyong siya'y dumarating, nasa alapaap ng langit. Winasak ng pinakapunong saserdote ang sariling kasuotan at sinabi, hindi na natin kailangan ng mga saksi. Kayo na ang nakarinig ng kanyang kalapastanganan sa Diyos. Ano ang pasya ninyo? Ang hatol nilang lahat ay kamatayan. Kinaumagahan nagtulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Pinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hinilay, sa panahon natin ngayon, mamayagpag ang kultura ng paghusga. Marami ang hinuhusgahan sa lipunan dahil hindi sila ngatwiran para sa kanila. Higit pa rito, tayo rin ang nanguhusga ng iba. Nanguhusga tayo ayon sa panlabas na anyo, kulay ng balat, antas na ng pag-aralan at sa katayuan sa buhay, sa pananamit, sa pananalita at marami pang iba. Mahilig tayong makinig sa mga chismes at madali rin tayong manghusga ayon sa ating mga naririnig. Naway mamula tayo sa katotohanan kahit na may pagkakaiba man sa ilang mga bagay, tayo ay pare-pareho sa harapan ng Diyos. Papunta na kami ngayon sa fourth station. Fourth station na tayo, sis, na. Medyo konti lang kami ngayon. Kasi siguro napagod sa pilgrimage. Pero mamaya siguro dadami kasi may misa naman after. Sa main road talaga kami, oh. Iikutin namin tong main road ng Phase 5 and Phase 6. Ito na yung fourth station.
madilim-dilim. Ay, hindi po yan. Okay. Dito po tayo sa Atras mo na ako. Sinasambakan namin at pinasasalamatan Panginoong Heso Kristo. Ano ang gagawin ko kay Jesus? Na tinatawag ni Kristo, sumagot ang lahat. Ipako sa krus. Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Anong natin? Ngunit lalo pa nilang isinigaw, ipako sa krus. At ipinahugit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawan ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon-tipon ang buong batalyon sa paligid niya. Nagdikaw sila ng halamang tinik at ipinutong sa kanya, saka ipinaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gamit ng mga kawal upang siya ay laitin. Ipinutong sa kanya ang tinik na simbolo ng kahihiyan at sakit sa halip na isang tunay na puno ng simbolo ng karangalan at kagahihiyan. Napagtagumpayan ng Jesus ang pagdurusa at sakit na ihinulot ng kurunang tinik. Subalit, sa tuwing tayo ay nagkakasala, ay muli natin pinabalik, sinasariwa ang suga. Ang sakit Andito na kami sa pang-anim na istasyon or 5. I'm not sure. Pang ilang istasyon na tayo? Pang-6? Ay, pang-5. Pang-5 ang istasyon. Ayun, tinan mo, kita-kita mo. Ikalimang istasyon, tinanggap ni Jesus ang kanyang krus. Sinasambakan namin at pinasasalamatan. Sinuotan ng sariling damit at inilabas upang na iyong tinanggap ay ang krus dulot ng aming pagkakasala, ang krus ng aming mga kahinaan, ang aming karupukan, ng aming pagkabigot at mga kasamaan. Hanggang sa mga araw na ito, pasan ng bawat isa ng mga walang malay na kalalakihan, kababaihan at kabataan, ang krus ng mga pagkakamali, kasakiman. Ika-6 na istasyon, si Jesus ay nadapa sa bigat ng krus. Sinasambakan namin at pinasasalamatan Panginoong Heso Kristo. Halos madurog si Jesus sa bigat ng krus na kanyang pasan-pasan. Higit pa marahil na puspos si Jesus sa panunuya at panlilibak ng mga tao na parang bagang siya ay isang kriminal. Halos igupo ng pagod dahil sa kawalan ng tulog sa magdamag at pagpapahirap na kanyang dinanas. Dahil sa hirap ng buhay, maaaring nararanasan din natin ang ganito at dahil sa ganitong sitwasyon ay nasanggit natin. Panginoon, bakit ako pa? Malaking katanungan kung bakit pinapabayaan ng Panginoon nakaranas tayo ng kahirapan. Mahirap isipin na hahayaan tayo makakaranas ng kahirapan ng Diyos ng pag-ibig. Sa panahon ng kahirapan, Ayan. Nagkamali kami ng station. Ang napuntahan namin ay i-rated na ang lahat dito sa station of number 8. So, hindi pa pala dito kasi 7 pa lang kami. So, lilipat kami. Hinahanap namin yung station 7. Nawawala. Yun, hinahanap nila kung nasaan ang station 7. Ayan. Ayun na sila. Hinahanap nila yung station 7. So, pahinga muna kasi nawawala yung 7. Bakit ganun? Nawawala ang 7. Ayan. Sa main road kami. Nawawala yung main road. Ayan, ganda ng ayan ang main road namin ng phase 4 to phase 6.
Ayan. Ganda, no? Ang ganda ng main road. So, dito na babasahin ang 7 and 8. So, 7 dapat, pero 8. Nawawala kasi yung frame ng 7. Kaya dito na namin babasahin ng 7. Nasa 8 na kami kasi talagang wala yung ano. Wala yung 7. Naitago ata yung 7 sa ano. Inikot na namin yung mga bahay. Wala talaga. So, ito na. Let's go. Kapitong istasyon na, sis. Go, Gora. Nasa ikapitong istasyon na kami. Dapat 8 talaga dapat itong moment na ito. Kaya lang hindi namin makita yung 7 na frame. Yung bahay ng may hawak ng 7. Baka station of number 7. Emergency. Apo. Apo. mo na lang, pasok mo na lang yun. Apo. Kapitong istasyon. Oh, yan. Ikapitong istasyon, tinulungan ni Simon si Jesus sa pagpasa ng krus. Sinasambakan namin at pinasasalamatan Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng inyong bahal na krus, iniligtas mo buhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa, nakasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Sirene, ama ni na Na may kasamang sakripisyo mula sa paligid, makasarili at maging mapagbigay sa sarili, sa kapwa-tao, sa halip na pagmamaliit sa kakayanan ng iba dahil sa ating nakita ng ating sariling kakaligat ng krus upang mas matuto kaming magtiwala sa iyo at bigyan pansin ang kahalagahan ng pakikipagkapwa-tao. Panalangin, ang krus ni Jesus ay sa pilitang ipinapasan sa nasalubong na mag-ubukid na si Simon ng Sirene, ay naging daan upang Sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak mo sa muling pagkabuhay, niligtas mo ang sandaigdigan. Dito pa rin sa Pagbasa, bahay. sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil Marahil na nakikidalamhati sa kanyang kalagayan ng paghihirap sa sandaling ito. Mas mainam marahil sa pakikipagdalamhati sa kanya Ang nanay ko, eh, kuha sila flowers, oh. Ang mga mami ko. Nangingihingi sila ng flowers, oh. Yes. Ay, ano yung ano niyan? Yung tinik lang ang nakakatanim. Ah, Daisy yan, di po? Ay, Daisy, sunflower. Hinahagis lang ata yan sa ano eh. Ito si Tita Miles, oh. Talagang walang absent to si Tita. Ito pang isang maming namin. 75 years old na yun. Pero talagang present na present pa sa pagbibiyak crucis. Yung mga mami namin, oh. Pangsyam na kaming istasyon. Dito sa tapat ng... Ito yung gate ng Phase 4. Wow, may mangga for sale. Ito may no. Pangsyam na istasyon na to. Sapagkat sa Pagbasa, nang dumating sila sa dakong ipinatawag na bungok, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Roon, nila, iligtas niya ang iba, iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos, ang salita ng Diyos. salamat sa Diyos. Punta na kami sa tent station. Wala namin yung kandila.
namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa, tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin. At ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinaparusahang tulad. Takot, pangamba, sakit, dalahin ay panganganib, pagagaanin, basta tayo manatili at magtiwala sa kanyang paanyaya. Ngayon, isasama kita sa paraiso. Ito ang pangako ng Panginoong Jesus sa atin. Kung tayong lahat ay matututong magpatawad, mahalin ang mga kaaway, at ipagdasal ang mga humuhusga sa atin. Taliwas na nakasanayang kultura ng mundo ang paghihiganti. Inaanyayahan tayo ng laging magmahalan at magpatawad nang sa paraiso'y maging ganap ang ating sanlibutang nakikinig at gumagabay sa atin. Panginoon, Buong buhay ko ngayon lang ako nakakita ng prutas na ito. Ayan. Yan. Sa buong buhay ko, nakakita na siguro ako nito. Granada daw ito. Granada. Ang tawag sa puno na yan. Kinakain daw yan. Ang ganda oh. Grabe, nakita ko sa main road. Ang ganda. Punta na kami sa pang-11 station. Ang layo ng agwat ko sa kanila ngayon oh. Kasi tiningnan ko pa yung yung puno. Nagkahiwa-hiwalay na. Ayan. So yung main road. Pa-U-turn na kami. Ayan, nakita na yung 7 dito pala. Dito ang 7. Hindi lang naipasok sa loob. Ay, sa labas. Ay, di lang nailabas. Nabasa na yung 7. Dinalik na lang yung phone. Ah. Okay na po. Nadasal na natin po. Ay, yung bata ang kausap. Yung asawa sa kananay. Ikalabing-isang Nasa 11 station sina na kami. Maria at Juan sa paanan ng krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa mamagitan ng krus, At muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Inang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito. Ay sa atin, ng ating mo at yung mga ina, habang tayo ay bitbit nila sa kanilang mga sinapupunan ng siyang na buwan. Sa araw na ang ating kapanganakan ay Ikalabing-dalawang istasyon, si Jesus ay namatay sa krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa. Na mag-iika-12 ng tanghali, nagdilim sa buong lupain, at nawala ng liwanag ang araw hanggang sa 3 ng hapon. Inubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo, at iniin sa kanyang bibig. Nang malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ang salita ng Diyos. Sabi ko na siya ay sa ating buhay ngayon, maaari din sabi ng Panginoon na siyang nauuhaw sa atin sa mga pagkakataong tayo ay nakakalimot sa Kanya dahil sa makamundong bagay. Tayo nagiging malangot, may mga pagkakataong hindi tayo tumutugon sa pangailangan ng ating kapwa. Sa mga bagong teknolohiya ngayon na nakakaupos ng madaming oras para kaysa sa ating paglilingkod sa Kanya,
Gawin naman namin itong hamon para lalo kami magpalapit sa iyo at sa pamilya. Lagi naman natin alalahanan at gawin Punta na kami sa 13th station of the cross. Hello, hello. Hello, good morning, good morning to Ini ang bangkay ni Jesus. Inuutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Hinilingan na di pa niya lalaunang itinauka niya sa bato. Pagkatapos, ginulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato sa paumalis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang bangkay ni Jesus, binibigay niya patuloy lamang ito na ang pagmamahal niya sa atin ay hindi lang sa salita, kundi ibinigay niya ang kanyang sarili para sa sangkatauhan. Sa moment ko, nasa gitna ako ng krusa. Punta na kami sa last station. Ayan. Last station na tayo. Pasok muna ako sa kotse kasi mapapayat ako ng shoes. Pang last station na kami. Na yung last station, dito kami magmimisa din. Alam ko Na-late ako. sa Jesus na itinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay. Tulad ng kanyang sinabi, hali kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Na-late Ang ako. salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito na yung muling pagkabuhay. Pagninilay. Kakaiba ang ating nararamdaman o ang tibok ng ating puso kapag muli nating nakita ang isang dating kaibigan. Matamis ang ating ngiti kapag ating nasilayan ang isang minamahal. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbigay ng kaligayahan sa kanyang mga alagad. Napawi ang kanilang kalungkutan, alinlangan at takot. Tayo man ay muli ang ating Panginoong Jesus. Umakyat man siya sa Ama, siya ay muling babalik upang tayo ay makapiling. Kaya siya ang ating laging pag-asa at kapayapaan sa buhay. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, ang dala niya sa atin ay ang bagong buhay at bagong pag-asa. Sa kanyang pagkabuhay at pangangka dahil sa mga buusik sa kanila. Alam ng Panginoon na ang kapayapaan bilang isang biyaya ang magbibigay sa atin ng kakayahan upang makapagpatuloy sa ating buhay sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Idalangin natin na sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay ay maging gabay natin upang mamuhay na naaayon sa kanyang kalooban at may pag-asa, tunay na kaligayahan at kapayapaan. Naghihintay na lang kami ng oras para sa misa. After Station of the Cross, merong misa. Ito yung altar, ito yung cross, ito yung altar. This is Joy, ang commentator. Ito yung may-ari ng bahay. Yung village shop ng Phase 6 pala ang last station at nagpamisa. So, relax muna, pahinga. After Via Crucis, pahinga muna ang mga angels. Ayan. Ang ganda ng lugar na to. Ang ganda ng lugar na to kasi pang event area talaga siya. Ayan, thank you. Ayan, medyo marami na kami. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaluluwa. Ang ganda ng sounds namin, no? Habang nag-aantay kami ng misa, sound trip muna kami dito. Diba? Taray ni alam mo yun yung mga sounds ko pag umaga? Pag ano? Alangin o Diyos ay tanggapin ang buong alay ko, naway gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa. Original na table sa pagmamas, tinanggal na yung isang krus at 2 kandila. Ngayon sa'yo
ang minsa intensyon at pasasalamat ng mga sumusunod. Robles Family, Codigaria, Bologna. Tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Dali lang may ariw na ba? Tapos na, kainan na. May pakain syempre. After ng misa, may sandwich. Tapos na ang misa. Guran na. Uwian na. Tapos na. Tulungan kita. At pakuha na na po doon. Ay, come here, come here. Ako kukuha lang po sila. Ako na dito. Kainan na. Kainan. Kukuha lang yan. Kainan. Kainan. Blessing ng bahay. Ayun. pagkataguyod at upang magbalik dito sa kanilang pagunlakan ang inyong pagpasok sa kanay sumapit sa inyong nahandang tahanan. Amen. Ito yung ibinless. Kapag natubig na lang ito ay magpalala. Ito kami nagsimba. Ayan, binibless yung area. Ito yung village shop dito sa Phase 6. Ayan, sa kanya pala tong area na to. Itong lote na to. At itong venue na ginamit namin. Ito yung ano, si Brother Tony din pala ang nagawa nito. Kasi engineer pala to si Brother Tony. Ayan, kaya excited siyang i-bless. Kasi siya pala yung gumawa. Amen. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Thank you, Marcy. Thank you.